Ops, hindi yan pork adobo, hindi rin yan lechon paksiw. Ito ang isa sa pinakamasarap na pwede mong orderin sa karinderya or makain sa mga fiestahan sa Bataan. Madali pa to sa easy, tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food! Yan, nagre-request ang isa nating viewer na si Franz Mick Zabala na magluto daw ako ng regadillo or higadillo. Kung di kayo pamilyar dito, no, ito nga yung isa sa mga common na makikita nyo sa mga karinderya or sa fiestahan kapag dumayo kayo sa Bataan. At tamang-tama tong request ng ating viewer kasi ang tagal ko nang hindi nakakatikim nito simula nang lumipat ako dito sa Bulacan. Kaya eto, excited akong iluto to. Tara, gawin natin. So una, kailangan lang natin dito ng bawang at sibuyas. Igigisa lang natin yan. Hintayin lang natin na maging aromatic or maging medyo golden ang kulay ng ating bawang. Sunod na natin ang ating sibuyas. Pareho yan na hiniwa ko ng maliliit. Tapos ayan, hintayin lang natin din lumambot ang sibuyas. Pwede na natin ilagay yung ating karne ng baboy. Yung karne ng baboy, pinahiwa ko yan ng ganyan, parang pang sahog, parang pang minudo, no? Or pwede nyo rin ipahiwa na parang strips. Ayan, tapos igigisa lang natin ang ating karne ng baboy hanggang sa mapansin nyo mag-iba na yung kulay, hindi na siya kulay pink. Tapos pag ganun na, pwede natin yan timplahan. So titimplahan natin yan ng asin at ng paminta. Tapos maglalagay na rin tayo dyan ng laurel. Maglalagay nga rin pala ako dito ng turmeric powder, pang kulay, no, saka pang pampabango, no, para may maganda yung kulay ng ating regadillo. Yan. Isang kutsaritang turmeric powder lang. Tapos maglalagay na rin tayo dyan ng soy sauce, 1/4 cup. Yan, haluin lang natin na mabuti, tapos hintayin natin na mag-simmer. Kapag nagsisimmer na, tatakpan lang natin yan sa mahinang apoy na mga 10 minutes. Hayaan lang natin na masangkot siya yung baboy sa mga nilagay nating sangkap. Ayan, no? Tapos, after 10 minutes, pwede na natin ilagay yung ating atay ng baboy. Pinahiwa ko lang din yan kung gaano kalalaki yung hiwa ng karne ng baboy natin. No? Ayan, haluin lang natin ng mabuti. Tuloy natin sa pagluto hanggang sa mag-iba na rin yung kulay ng ating atay ng baboy. Tapos, pwede na natin ilagay yung ating 1/4 cup ng suka. No? Hintayin natin kumulo yung suka at pag muna natin haluin ng mga 3 hanggang 5 minuto, no, para mawala din yung lansa nung atay. Huwag nyo haluin dahil yan ang sabi ng mga matatanda. No? Ayan. Pagkatapos natin mapakulo ang ating suka, ayan, syempre pwede na nating haluin. Tapos lalagay na natin iba pa nating sangkap. Tulad ng sinabi ko kanina, naghahalo dito yung alat, tamis at asim. Yan. So tamis, kailangan natin ng asukal. Maglalagay muna ako dito. Tatansyahin ko lang muna, 2 kutsara lang muna ng brown sugar. Pwede pa naman tayo mag-adjust mamaya. Tapos, kalahating tasa ng tubig. Yan, depende kung gaano karami yung sarsa na gusto nyo, no? Dagdagan nyo na lang kung gusto nyo sobrang masarsa. Naglagay ako kalahating tasa ng tubig. Tapos, susunod, importante to, liver sauce, kalahating tasa din. Kung anong brand, bahala na kayo. Andox or Mang Tomas, basta yung sarsa. Tapos hintayin natin mag-simmer. Kapag nagsisimmer na, pwede na natin yung takpan. Tapos hanggang sa lumambot ang ating karne ng baboy. No, ayun lang, palambutin natin hanggang sa kung gaano ka-trip yung lambot. Kapag malambot na, okay na yung ating karne ng baboy, malapit na rin tayo matapos. Pwede nyo nang tikman yung lasa ng ating sarsa, no? I-adjust nyo na lang. Ayan nga, dapat naghahalo ang alat, tamis at asim. So, dinagdagan ko pa ng asin, paminta, at asukal hanggang sa masatisfy nyo yung sarili yung taste buds. Yan, magkakaiba naman tayo. Alright, kapag okay na yung lasa, susunod na ingredient, final ingredient, kailangan natin dito ng biskotso. Didikdikin ko lang yan at yan ang gagamitin natin pampalapot sa ating salsa. Kung walang biskotso, pwede kayong gumamit ng breadcrumbs. Okay, kung gaano kalapot, syempre, nasa sa inyo na rin yan. Ayan, basta lumapot lang at kumapit yung salsa dun sa mga karne natin. Karne ng baboy at atay. Ayan, tulad yan, di ba? Ayan, mapapansin nyo, lalapot na yan. So, kapag okay na kayo sa consistency, okay na kayo sa lasa, pwede na yan i-serve. And now, look at that.
Grabe, no? Ordinaryo lang yung itsura pero alam mong masarap, no? Tingin pa lang. Ayan, isa talaga to sa mga paborito kong kainin nung nag-aaral pa ako sa mga festahan at karinderya. Kaya maraming maraming salamat sa nag-request nito. Sana na-enjoy mo. Kayo, kung may request kayo, pwede nyo din ilagay dyan sa comment section. Muli, maraming salamat sa palagi nyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta at pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!